playoffs. TLPH ngayon, kailangan nila na Cinderella run para maihabol for a reverse sweep. But ano lang muna tayo, kalmalicious lang muna. Ayan, no? Nakita natin may mga guest star dito ng mga cosplay. Cosplayers, hindi ko in-expect sa tanang buhay ko na makakakita ako ng almost 5 man. Ayun, no? Oo nga. Ayaw Apat, nga. oo nga, Joy, Kimi, Johnson, and Beleric. Malungkot nga si Beleric, nakausap ko eh. Bakit Talaga, ano sabi ni- dalawang kupunan din na ito ang lumaban last year, no, sa Yes. MSC. Aha. At nasabi nga ni Carl TZ doon, naalala ko na babawi sila. Ang gagante. Oh, tingnan natin kung makakakita nga tayo ng pagbawi. But so far, ay nagamit na agad yung mga spells or specific na sino ba talaga makaka-first blood just in case. Kasi minsan yun yung momentum breaker mo, lalo na kung ikaw yung naghahabol. Technically, for Team Liquid PH, kailangan nilang ayusin yung mga nangyari kanina, knowing na naka-chip na sila over the hill na nakita natin for JP, and for Team Falcon, they just have to replicate what they did nung game number 2. Yung mga pana ni Pew, for sure mainit pa rin yung daliri niya. Yun. Oo. Momentum kasi yan eh. Momentum kasi ang isang Selena eh, no? Kapag ka tumatama, kapag tuloy-tuloy na tumatama yung pana mo, mas gigil ka eh. Oh, tsaka ano yun, na-experience ko na rin to. Pagka tinamaan ka rin ng tinamaan minsan ng pana ng Selena, parang ikaw na mismo, maiilang ka. Oo. Tapos mas naiilang ka, mas nasasalo mo. Oo Parang nga. yung magnet, parang may magnet effect na gigilid ka, tapos biglang doon din pala papunta. Ino-overthink mo na, Oh, no? Ayun! Minsan talaga pag may mga bagay na ino-overthink mo, yun pa yung mismong nangyayari. Ayun na nga. Saka yung minsan, pag yung bagay lagi mong inaasahan, mas dumarating pa talaga sa'yo ng tuluyan. Ay, oo okay, nga, so no? parang ang in short, think positive. Ayan. Huwag kang aayaw. Huwag Think kang positive. aayaw. Tama naman talaga. Pero Oy. ito, positive ba? Ang mangyayari sa ating team fight, pero maagang poke lang naman. Grabe yung disiplina na, uy. Op, wait lang ha, iniiwasan na rin ha. Pero si JP, pinupok dito ni Flap at ni Ogwen. Hawak nila yung pagong, 6-7 ang buhay. Pero wala pa naman ang kanilang mga junglers. Mga nagpa-farm pa ito. Carl TZ, kukuha lang ng konting XP. At 5,000 na lang ang buhay ng pagong na to. Pero tatamaan natin siya ng Abyssal Arrow. Hindi, Entry. kumonekta lang. Pero si Pew ang magbawagi sa unang pagong ng laban. Atras mo na si Flap. Pero makakuha rin ng kill dito si Sanji. Kyle. At this time ay si JP ang magiging sa target nila. Pero hindi abutan ni Owen. Si Carl TZ kailangan din lumayo. Abutan sa card yung nagamit. Walang tinamaan doon. Kundi yung mga bubuyog lamang. Pero si Carl TZ ay habol pa rin. Hahampas-hampasin. And si Sanji ay makakakuha. Hindi, tama siya. Siya pa rin nakakuha ng kill na yun. Grabe, sobrang advance ka mag-isip, no? Bago pa dumating. Na Oo, bago eh. pa makill, dumiretso na agad. Na siya ngayon nakasecure. But anyway, Turtle napunta dito sa side ng Team Falcons. Pero pagdating naman sa team fight, nanalo ang side ng TLPH. Well, ito pa rin yung i-expect natin, knowing na ang ganda ng zone potential na ginagawa ng Team Falcons. Pero teka lang! Ang sakit ng feathered airstrike. Mula kay Sanji, dalawang bagsak. Talagang sangkatutak. Well, it rhymes, it It rhymes. rhymes, it rhymes. Pasok, pasok. Yan yung mga gusto natin. Na talagang pag may mga open opportunities, talagang ginagrab dito na side ng TLPH. For Team Falcons naman dito, kailangan nila mag-reset, kailangan nila mag-regroup kasi umiinit na ngayon yung kanilang kalaban. Pero itong kinagandahan, nakakuha naman nila yung Lito Wanderer. Medyo resources, hawak pa rin nila. Tamang-tama naman din for Falcons, Team Falcons dito, ang ginagawa din ni Flap TZ is yung ginagawa ni JP kanina. But the difference is that XP laner siya and hindi siya roamer. May ibang nagagawang ikot si Ogwen than the Hilda getting vision from the members of Team Liquid. And for Team Liquid naman, the only thing na kailangan pa nilang pagandahin dito is yung laning ni OHEP. Kasi for 2 straight games, hindi natin nakita na maging maganda yung laning phase ni OHEP. Hindi siya nakakapag-scale, hindi siya nabibigyan ng space. Mabigyan man siya ng space, pero after that, nakukuha agad ng Team Falcons yung mga dapat nilang gawin para pigilan. Etong si OHEP. Kaya rin siguro nag-chip na rin sila para maiwas talaga doon sa lane na yun. Tapos kung gusto na sumama ni Oheb, tsaka na lang siya Pwede sasama. na. So Oo. ito, pangalawang turtle na natin to, Burrito and Joshi Cakes. Nakabang si Flap Tizen, even si Few. So chinecheck lang muna kung saan pwedeng tumaan yung mga players. Habang si Carl TZ ay nagpa-farm muna doon sa kanilang area
And probably, Talaga ng Team Liquid Philippines. Feeling ko pinag-uusapan nila. Okay, Ano sabi? one game at a time lang ha. One game at a time. Huwag Okay. natin isipin na match point na ang Falcons. Kaya lang naisipan din alam mo yun, Few. At nakabawi din ang kill ang Team Liquid Philippines. Si Owen ang naging kabayaran. pero sa may bottom lane nagkakaroon yata ng trade deal si Super Marco sa Uy. tahimik lang na nag-farm. Habang sa may middle lane naman dito nagkakasuntukan yung dalawang XP lane natin. Ang kunat talaga ni Flap TZ dito. Isipin mo, nilabanan mo yung Hilda doon sa damo. Doon sa ginagawa ng Team Liquid, merong pros and merong cons. The pros of that, yung chip na gamit ni Daddy JP, ginagamit nila para anytime na kailangan nila ng tulong, sumama lahat. But yung cons ng ginagawa nila, na iwan si Super Marco doon sa bottom lane to get the turret down, na kahit papano, madalas ko sinasabi to na it's better to get the worst trade than getting nothing at all. And for Team Wow. Liquid PH, maganda na nakakakuha sila ng turtle, pero for Team Falcons, maganda rin kasi nakuha nila yung turret sa baba. Oh, tsaka na, si Super Marco pa. Oo. Yung nakakapag-secure for them. At nakita naman natin yung performance kanina ni Super Marco on this Granger. Probably pwede natin sabihin na nakadikit na rin sa kanyang pangalan Oo. ang Granger. But so far, 4-0 para dito sa TLPH. Hindi pa nakakasagot ng kill yung Team Falcons. Pwedeng ganun ulit yung maging trend from the previous games na nakafocus muna on jungling. Kaya natin sinabi na pag Clash of Titans, it's either sobrang explosive ng mga teamfight or focus muna sa jungle tsaka tayo maging explosive. Alam mo, na-inspire ako doon sa sinabi ni Joshi Ako Kicks, din parang nag-change person ako. Oo pero alam ko lang kasi it's better to give than to receive. Oh, ayan na. Marireceive ata ni Jay Abisalaro. Aray! Ginabahan na kagad. Dapat natutukan niya ng follow up. And super makmak. Ay, nakakuha na kagad ng kill. Pasok si Carl TC dito. Shadow kill na gamit. Pulay nabitawan na nga rin ni Flap. Pero hindi siya maliligtas noon. Napakatindi ng mga aksyon ay pinapamalas yung Falcons sa TLPH. Again, Team Falcons is relying on that artillery. Yung mga pana mula kay Few, yung mga bala mula kay Super Marco, and ang nagiging job ng alam ni Owen dito is to ensure na walang makakalapit to both. Ang Team Falcons ay kukontrol muli ng mapa at kailangan nila bigyan ng pagkakataon itong kupunan ng kanilang kupunan pala para makahanap Ayun na naman! ng isang oportunidad. Pero sila nakuha ng oportunidad dito ng Team Liquid Philippines. Namatay agad si Pew. Ngayon naagaw sila ng purple buff at hindi ata mapipigilan ito ng Falcons. Alam mo, naniniwala na talaga ako dun sa naging kasabihan Ano yan? na mas okay na talaga na kumuha ka kaysa wala. Wala. Tinagalog ko lang yung version. Tama, Ayun. tama naman. Oo, kasi dahil Tagalog doon sa version. ginawa, pinilit ng assign ng TLPH, di ba? Kumuha ng turtle dito yung Team Falcons. Sabi na, ipilit nyo makakuha tayo ng kill. At sa kinagandaan pa doon is nakuha nila si Kyle TZ na hindi pa nakakapag-convert ngayon ng kill at si JP nandito muna para lang din medyo magkaroon ng idea Ayun o. kung nasaan ba talaga ang kanilang kailangan pigilan na si Kyle at TZ. So 2.3k gold lead, no? Pero parang anytime ay nararamdaman ko na for Team Falcons din ay papalag sila pagdating sa teamfight. Because if we look at the gold, medyo malaking kalamangan. Yup. Pero si Super Marco, Si Super Marco yung hindi mapigilan for the side of Team Falcons. Looking at that, lamang pa rin siya dito against kay Oheb at around 200. Ganun naman kaliit yung lamang ay lamang pa rin yan for Team Falcons. And now, yung ginagawa ni Daddy JP na pagpapakita, ito yung kabaliktaran ng pagbibigay ng vision at yung pagtatago. Nagpapakita siya to impose a threat na kahit wala siyang ulti, maisip ng Team Falcon na, teka baka may ulti yan o nandyan yung chip, baka biglang dumating yan Oo. Tsaka nararamdaman na rin actually ng Team Falcons na yung sakit at hapdi ng damage si Carl TC. Again, 2-level gap itong si Kyle TC. Kaya nga hindi rin siya makasabay lalo na pagdating sa mga pwestuhan dahil doon sa malaking gap na iyon. Wait lang, tumama rin. Abisalaro, kasama nga yung trap. JP dito ay napako na, tatawagin na ata ang tropa. Andito na ba ang tinawag. kamali? Flicker ay ginamit at na-force din niya. And napakaganda ng mga pokes na ibinibitawan dito ng Falcons. pero grabe din yung disiplina ni JP, no? Kasi alam niya na hindi pa yung perfect time. Yup. Yeah. Na gamitin niya kanyang ultimate. So as much as possible, hinold niya lang talaga yun. Okay lang daw na mawalan siya ng flicker basta yung pangtawag niya sa mga tropa niya or mga kampi niya mamaya, mga babies niya, Oo. ay talagang magamit niya on this Lord Attempt. So 9 minutes tas 1-1 pa lang pala yung kill score natin for this sa namin ng attempt para dito sa ating laban. 1-7, 1-7. 1-7. Mukha kasing 1. Mukha kasing 1. Hindi, chinek lang niya kung nakikita natin na maayos. Sabagay. Tama naman. Parang parehas kasi, no? Wala palang kulwit yung doon sa ano. Ano yung kulwit? Ano kulwit?
Yung parang ganun. Parang ganun, basta sa yun, yun. baba. Okay, okay. But anyway, ito makikita na natin yung Lord for this game. So, abang-abang ulit. I think this has been the trend for both teams, even during turtle takes, na hindi talaga nila pinipilit na even the bait. Aha. Kasi diba minsan magbe-bait muna Oo. para mahanapan yung other players. Pero sa kanila talaga, dun lang sila sa pwesto nila. Bahala ka dyan Bahala mag-bait. Hanapin mo. Kung sinong mainip, yun yung matatalo. Again, we're down to that point. And yung trap placement ni Aray. View sa kanyang Selena, sakto para makita niyo sa pagkagaling si JP sa likod. Sinulubong yung Abyssal Arrow doon ngayon. Target lang talaga ng Uy! team. Oh, Liquid. hey! Sino? Ayun, Torre! Ay, yung Lord pala. Ngayon si Owen may pumasok na. At ang kupunan ng Team Liquid Philippines ang magtatagumpay doon sa Lord na yon. Actually, nagamit din yung portal para just in case na hindi nila kayanin. Pero ang ganda nito para sa Team Liquid. Oh, tsaka pinili talaga nila dito na mawala si Super Marco before that attempt. So makikita natin yung for TLPH, sila may control pagdating sa mapa at nakuha na nga din nila yung Lord na magsuspawn doon sa may top lane. Nakaready na nga agad si Daddy JP sa pwesto. Kahit pa wala siyang ultimate dito, Ay, nandun agad siya pero sa gitna, kamuntik-muntikanan si Sanford with those traps and electrifying beats na merong isang Joy. Kailangan niyang, respetuhin yung damage output ng Team Falcons because anyone could be a target, anyone could be a casualty. Alam mo, kung ikaw ang Team Falcons ngayon, ang pinakakailangan mo nila pigilan dito is gonna be Sanji. Sanji is currently at 4-0-3. Ayun na naman, lumabas na ang Avengers! Ayun na, tinawag ang cavalry pero nababawasan ang buhay ni Cartesi. Kalahati kagad siya doon. JP as well ay bababa sa 30%. Pero nandun si Sanford. At nasa muna ang kupunan. Ngayon naman, abot sa tukon. Tinamaan yung dalawa. Ngayon ay nalabang isaman force mula dito kay Boy, parang Ohem. si Sanford. May mga Abyssal Arrow pa pero hindi tinamaan. Kaya lang na solo. Debut yung shadow kill. Patay din si Flap sa naging proseso na yon. At diretso muna ang Team Liquid Philippines sa gitna. At tuloy-tuloy pa rin yung Mingin Wave na side ng TLPH, nasira na rin sa may bottom lane. At dito natin nakikita ngayon na medyo lumalawak na yung kalamangan. We really have to commend Sanford. Nung time na yun kasi, akala natin makukuha na siya, nakatakas pa. And hindi lang yun yung galit, yung gigil para habulin si Super Marco, but Owen is gonna go down! In the hands of Oheb of TLPH. Pero may minions pa sila dito Ayan na. Kailangan humabol. Rundown natin magiging goal dito. At si Carty, si Electrifying Beast. Natamaan pa ng idol ng mga kids. Gusto pang humabol dito ni Kyle. Hinahanap niya kung nasaan nagtatago si JP. May mga Abyssal Arrow din para mag-check. Ngayon, ito diretso agad. Ang Falcons, magbabasag sila. First turret sa mid ay nabasag na. Second turret as well ay mababasag. Diretso niya Pwede na. silang kumatok sa ikatlo Nagamit na yung Ugi Shadow Kill, pero aatras lang din ng Team Falcons. What a good discipline na pinakita, knowing na nung nakita nila na nag-Ugi Shadow Kill, kalasan na agad tayo. And hindi sila agad-agad nagkalas to a point na may maiiwang target. Si Carl TZ, talagang hinintay nila na, okay, sama-sama muna tayo. Medyo masakit yan pag sinolo. So technically for Team Falcon, kahit papaano, nakabawi sila doon sa 13 minutes na nagdaan for Team Liquid. Tsaka parang ano siya yung warning shot or warning kill against TLPH na hindi sila safe anytime na magkaroon ng tamang Abyssal Arrow from View. And kanina for JP, no, nakapwesto siya dito sa bush na lalakaran nila ngayon. Wow, pero New bush. Sa new bush may walkthrough, no? Hindi talaga niya pinilit na magkaroon ng team fight. Alam mo Kasi na pabuhay na yung mga kakampi niya. Alam mo na, imagine ko parang weather forecaster. Oo nga Dadaanan niya din dito. Yan. Ay, hindi ang na-imagine ko naman. Pagkatingin nyo sa kanan, Ayun. or pagkatingin nyo sa baba, nandyan na yung TLPH. Ay. Ayun na, tinawag na nga kagad. Pero Si yung Pew! Sanford, napin down si Pew. Kulang kagad ng Team Falcons. Kyle! Pero maraming resources na nagamit. Uy! Nandito na rin yung ultimate. Mula dito kay JP. And this time, may ipit din. Ito Super Marco. mga kupunan ng Team Liquid Philippines. Super Diretso na Marco, mga boy! aksyon. Sanford dito. Ayan ay na! buhay pa rin. Oh, hey! Pinapag yung Summon Force. At mamamatay si Super Makmak. 4 na miyembro ng natunaw. At si Ogen ay mawawala din. Wipeout para sa Team Liquid. At naririnig natin ngayon ang selebrasyon from the Cavalry. 4 seconds bago mabuhay dito ang El Capitan. Ito na ba ang inaantay na papag-extend ng ating laban? Kakatok na ang Team Liquid Philippines para ma-extend ang serye na ito. Game extended. Prime time. This time Thursday. TLPH. Mapipilit na tayo'y umabot
sa game number 4. Buhay pa rin ang kanilang buhay sa upper bracket. Grabe yung aksyon na ipinamalas ng Team Liquid Philippines. Hindi talaga papayag na matapos to. Pinapakilig lang tayo ng dalawang teams. Pero ito, kikiligin tayo sa explanation panel. Kayo na muna. Maraming salamat sa aming mga casters. Nagbabalik tayo dito sa panel. Umi pa rin, kasama dito si Midnight ang ating analyst. At matapos ang 2 games straight, match point na para sa Falcons. Nakaisa pa ang TLPH to ensure a game number 4. Mukhang palapit na tayo ng palapit sa tinadhana atang game 5. Ay, minsan talaga may mga biro, hindi pala minsan dito sa MPL, ang mga biro ay nagkakatotoo at ginawang totoo ni Carl TZ ang pagbawi ng kanyang Hayabusa. Almost a perfect game para sa young GOAT 606 KDA. Napakaganda ng kanyang showcase dito on the Hayabusa, especially on the last play. Akala natin, tayo nanonood mismo, Wobi, akala natin nung pumasok si Carl TZ, mauubos na. May shadow kill pa pala si Carl TZ. Grabe yung pagtipid niya ng mga abilities, no? Yung trigger discipline sa kanyang ultimate. Usually kapag nakakita tayo ng makahayabusa na hindi ka MPL level, ay tila may pagkakabit ng quad shadow mo, banat shuriken ulti lang. Oo. Kumbaga yun na yung main combo at yun lang ang madalas na ginagawa. Pero tandaan natin, ang impressive dito ay hindi pa nag-CDR boots si Carl TZ. Kaya yung pagtitipid niya ng mga abilities, mas nag-make sense at mas nagawan pa niya ng paraan katulad na lamang sa outplay na nabanggit mo. Ang ganda nung yung term na trigger discipline. Usually naririnig natin yan sa ibang genre, pero dito kasi yung spell usage ni Carl TZ nagmamatter. Yung pagbalanse ng mga shadow, yung pagpili ng targets for the shadow kill. Kasi alam niya, kailangan niya i-reserve Oo. yung kanyang ultimate sa punto na kailangan niyang i-dodge yung electrifying beat si Kyle TZ or mahuli niya si Super Marco. Pero sa sobrang dami kasing plays na ginagawa dito ng TLPH, nababasag yung mga problema na yun for them. And Team Falcon, sila yung dumadami yung problema. Si Super Marco ay hindi halos pinaglalaro ni Sanji because of these multiple feathered airstrike attempts mula kay Sanji as well as just the chip running in. Ngayon lang ako nakakita na yung chip parang naglalakad na nagpapakamatay, nagtatakbuhan yung Team Falcons. Parang ang laki pala ng diferensya, no, na walang Esmeralda. This is something that you mentioned kanina nung nanonood tayo. Parang nagkaroon na ng free reign si Oheb na lumalim sa loob ng mga team fights kasi wala ng Esmeralda na pwedeng humigop ng mga shields na nabibigay ng kanyang mga chrono dashes. And this is the difference of that one ban na nakita natin mula kay Coach RC in the ability of Oheb to know the matchup knowledge at nakuha na nga niya finally yung pagbawi. Again, when we look back that game number 3, naging maganda naman yung performance ni Oheb. In fact, he was the highest damage dealt. 69,000 to be exact. Sadyang sinalo lang lahat ni Ogwen at hindi nagmatter yung damage na nabibigay niya. But this time around, dahil nga wala ng Esmeralda, ay biglaan na nating natikman yung dapat from last game pa na Harith performance ni Oheb. Oo, kasi nalimitahan na yung amount of heals, yung amount ng damage na nare-reduce dito ng side ng Team Falcons. And si Carl TZ nakapag-focus na siya finally doon sa jungle 1v1 matchup. Kaya naman namamatch na nila yung joy this time around ni Kyle TZ. And yung takbo lang ng pacing ng ating game dito is ramdam na ramdam mo na parang TLPH, lagi sila nakakahanap ng play, lagi nag-a-attempt ng pressure play dito si Carl TZ. And hindi na nga na-open yung mapa para kay Super Marco. Even though similar pa rin naman yung idea ng draft nila from their previous game, iba talaga kapag wala yung mid shield na pwedeng asahan dito ng Team Falcons. It's not the same. Even though they have the Hilda na pwede rin namang sumalo dito ng frontline against TLPH, kitang-kita sa team fight natin, si Oheb confident na pumasok sa loob kasi yung mga shields na nagkakaroon siya, it's full defense na. Kumbaga, nagagamit niya na yung kanyang mga chrono dashes, nagiging aggro na siya kasi napakalaki ng kanyang buhay and wala na yung punish na pag mas malaki shield niya, mas malaki yung damage ng Esmeralda. Kaya naman, libreng-libre ang mga plays dito for TLPH. And si Carl TZ ay for sure nag-enjoy dito sa game number 3. Grabe talaga yung pag-enjoy dito ni Carl TZ, both the carry and the BPI rich guy
for this game number 3 na talaga namang nagpuwersa sa TLPH na makuha ang kanilang unang pagkapanalo dito sa ating playoffs. Again, they are ang ating number 1 regular season top seed talaga ng ating liga. Kaya naman sa pagpasok dito, wala naman nag-expect na masi-0-2 agad sila, pero mukhang nagising na ang Young Goat. Mukhang gising na ngayon ang Cavalry at nabigay na nga ng ating BPI Rich Guy yung performance na kanina pa hinihingi ng kanilang mga taga-suporta at mukhang hinahanap din mismo ni Carl TC. And now that Carl TC is online, panigurado, hinahanap na rin nila yung magpapa-Game 5 dito as we enter the Game 4. Pero mamaya na yan dahil babalikan muna natin ang key moments and key items. Ngayon makikita natin in comparison to the previous game, no? This time around, nahawakan ng TLPH yung gusto nilang game, yung gusto nilang draft, and unti-unti nilang i-translate to into the late game advantage. Kaya naman kanina na drafting phase pa lang sinasabi na natin, very important na makakuha ng early game control dito ang Team Falcons, kasi kapag hindi, ganito lang yung magiging natural to progression ng TLPH. Knowing na meron silang Hayabusa, meron silang Harit, yung window ng kanilang lineup ay scaling. Unlike the side of Team Falcons, na kung saan Super Marco, meron siyang early game power spike, pero unti-unting nawawala yun dahil, of course, yung nature ng matchup ng Harit and ng Ranger, and dagdag pa natin dyan, yung dilemma niya na hindi siya basta-basta makakapag-participate sa team fight because of the existing heroes dito sa side ng TLPH. So, overall, ang naging image nung, ang naging itsura nung game natin is dahan-dahan talagang inaabantehan ng TLPH, yung Team Falcons, and unti-unting nagkakaroon ng gold gap between these two teams, and pantay naman in terms of the trades in the early objectives, kasi Team Falcons naman yung nakakuha ng unang pagong, pero kitang-kita rito na online yung Harit this time around. In contrast to the previous game, na kung saan yung Zaman Force ay minsan ginagamit for defensive purposes, this time around, with the combo ng Feathered Airstrike as well as Zaman Force, yung mga objectives ay napakadali i-take for TLPH. Dagdag pa natin dyan, hindi lang yung aggression ng Harit at pati na rin yung Farsa. Dagdag na rin natin yung presence ni Carl TZ. The Young Goat was able to pressure Team Falcons away from these objectives. Ngayon, titignan natin yung mga itemization ng ating mga players. Gusto ko i-highlight, even though sila ay natalo dito sa game ito, kinailangang unahin dito ni Few yung kanyang anti-heal with the glowing one. Itong item na to, which does slow down yung threat ng mga arrows kasi medyo mababa yung kanyang cooldown reduction. Meron siya cooldown boots, pero it's not the same as having the Enchanted Talisman as the Rush, no? Kasi kailangan nila yung anti-heal laban dito sa lineup ng TLPH. So medyo bumababa agad yung sagot sana ng Team Falcons. They chose to address the heal factor from the side of TLPH, but that just meant na less arrows coming out from Few. And then tuloy-tuloy lang yung pag-abante rito ng TLPH when the Thunderbelt came out for Sanford, kasi tumataas na yung kanyang defensive capabilities. If I'm not mistaken, ang daming ang stacks ni Sanford doon sa game na yun, kaya kayang-kaya niyang harapan basta-basta lang yung Team Falcons. And the ending is, because of this overwhelming frontline presence, nalilimitahan talaga yung laro ni Super Marco na delayed ang kanyang game. Late na late lumabas yung Sky Piercer dito ni Super Marco. Usually, sa mga good Granger games, nakikita natin to before 6 minutes. But this time around, lumabas yan after the 6-minute mark, na kung saan online na yung Harit natin at pati na rin yung Farsa. Napakaaga nung kanyang Starlim Sight and Feather of Heaven combination. 8-minute mark, 8:30, something like that. Buo na yung dalawang items na yon, and papunta na kagad sa Holy Crystal item pickup dito si Oheb. Kaya naman maagang na-activate dito yung heroes ng TLPH. Again, compared sa previous series na kung saan delayed yung kanilang mid-game power spike, dito na-match nila yung early game pressure na pwedeng ilabas sana ng Team Falcons, and then nag-recovery game ang Joy. Kasi kapag na-shutdown talaga yung early to mid-tempo ng Granger, ay kailangan mong maging defensive sa inyong laro. Kaya naman nakita natin, parang yung laro ng Team Falcons is naghahanap lang sila ng constant trades. And again, similar to how Few addressed the situation, si Halbert din, yung pinili ni Super Marco dito, instead of the typical Hunter Strike, Sky Piercer into the Malefic Roar. Kasi kailangan nila sagutin dito yung mga shields na lumalabas mula dito kay Badang at pati na rin yung Harit, effectively limiting yung kanilang potential against the chip. Kaya naman, every time na lalapit dito si JP, ay nagtatakbuhan talaga yung Team Falcons kasi hindi nila ma-burst, at for sure lalabas dito yung shortcut. Now,
looking at the average gameplay dito, mid-game stats dito ni Carteezy, for every game na lalaro niya around 8-minute mark, ito yung mga stats ni Carteezy, usually around 14k damage dealt. But in this game, because walang sagot dito and walang reliable way to hold the Hayabusa, he was able to amass a massive 18,000 damage dealt in 8 minutes. Paulit-ulit yung kanyang rotation, napakarami niyang nakikitang shadow kill potential, and yung difference pagdating sa jungle gold ay napakalaki. Usually 200 lang yung lamang niya pagdating ng 8-minute mark, no? Pero this time around, ang laki nung lamang niya over Kyle TZ. Kaya naman, kitang-kita rito na yung window na create dito ng TLPH, it's not just because of the the heroes, but also the capability or the openings na nabigay sa kanila dahil wala na yung Esmeralda. And with that performance mula sa coaching staff all the way sa execution ng Team Liquid Philippines ay hindi pa nakuha ng Falcons PH ang sering ito at na-ensure pa nga ang ating Game 4. Palapit na nga tayo ng palapit doon sa posibleng 20 games straight for the first 2 days of MPL Philippines. This is something na hindi pa talaga nangyayari sa history ng ating playoffs at isa itong testament kung gaano nga ba ka-competitive ang landscape dito sa MPL Philippines. All the way from our teams mula sa play-ins, papa TNC, Manor, Twisted Minds, ang naging napaka-competitive entering the Season 15 playoffs, all looking at the potential to be the MSC representatives. Pero ngayon mukhang bibisitahin muna natin ang mga ibang pakulo natin. Punta na muna tayo sa MPL Playgrounds. Hey there, Super Fast. This is your very own Odin back here at the MPL Playgrounds live with Onyx Philippines together with the Super Family. Happening right now is their meet and greet. So all the Mythic ticket holders with stamps just head over here at the MPL Playgrounds right after their winning match, because you get a chance for an exclusive photo opportunity and a meet and greet. This happens every after the match with the winning team. My pro tip to you is arrive early because only the first 50 Mythic ticket holders get an access to this. So kita-kits here at the MPL Playgrounds.